Hindi naman talaga actually, ma'am, na ang business directly na magigain ka ng pera. For 1 year, ma'am, I was just continuously losing money and then hindi po ako dun para mag-stop. Whatever I lose, I want to take it back. I don't stop, ma'am. I'm not a Challenge quitter. kayo. Yes. Sabi ko nga po sa inyo, 8 months akong hindi nakakadilat ng mata. So, the same as the business, ma'am. Time comes, ma'am. Take the risk. Kasi hindi nyo po malalaman kung ano yung magiging outcome kung hindi nyo itatry. Continuous process of learning, ma'am. Hanggang ngayon po, nasa learning process pa rin ako, ma'am. Ang kailangan nyo lang is yung lakas ng loob. Tsaka dapat ready po kayong either mag-lose kayo or mag-win kayo. Pero syempre, as a human nature, ma'am, hindi nyo naman papabayaan yung sarili nyo na mag-lose. I believe na kung gusto talaga natin, may paraan, ma'am. Hello everyone, welcome to Kabayan Tayo Blueprint. Again, I'm your host, Marga, and today we have Ms. Regine Ann Cosme, Hi po! food stall and deliveries of Kain Tayo. Yes, ma'am. Okay, so before we start, gusto lang po namin, as a token of appreciation of your time, tote bag po, and meron pong something sa loob. Halikan siya. Ayan. For Thank you po. savings in future, ma'am. Yes. Thank you Para po. sa future natin. Thank you po. Can you introduce yourself po? My name is Regine Ann Cosme. 33 years old na po ako. And I grew up in Quezon City, Philippines. But I grew up actually in Bulacan. I grew up with my grandparents. But by time to time po, nagka-travel ako from Bulacan to Quezon City para makita ko yung mama and papa ko po. I am an undergraduate in nursing. Hindi po ako nakagraduate kasi po mahirap yung buhay namin. Okay lang po. May mga kapatid po ba kayo? Opo, may ate po ako dito. Currently nasa Abu Dhabi. Nurse po siya. Siya po yung graduate ng nurse. And then, yung isa ko pong kapatid nasa Pilipinas. Dito niyo po na-meet yung husband niyo? Or? Yes po. Okay po. Parehas po kaming nagtatrabaho sa mall. He's working in a telecom company in the same mall po. My husband is Egyptian. I have very loving and supportive husband, ma'am. How is it being with a different nationality, a foreigner husband? First, yung culture po. Kasi completely different siya sa Filipino culture, ma'am. But, sinabi ko po kanina, I have very loving and supportive husband. Currently, yung asawa ko po is hindi na nagkatrabaho. Parehas po kaming focus sa business. Give and take, ma'am. For example, meron akong mga ayaw. Sinasabi ko sa kanya. Open kasi yung communication namin ng asawa ko, ma'am. So, paano po kayo napuntang Dubai? Actually, yung best friend ko po is nandito. So, parang inintroduce na sa akin yung Dubai. Sabi niya, maganda daw dito. Malaki yung sahod comparison sa Philippines. So, nag-try po ako na, nag-process kami ng visa. And then, onwards, ma'am, ayun, nakarating ako dito. Dati po kasi nagtatrabaho ako sa isang hotel sa Pilipinas. And then, sabi po nung best friend ko na nurse dito, sabi niya sa akin, punta ka dito. Maraming mga hotels dito na pwede mong pagtrabahuhan. Pero eventually, hindi naman po hotel yung naging first work ko dito. Okay. Kailan po to? Timeline? 2012. My first job was in jewelry company, ma'am. I had only 2 jobs here, both in jewelry field. Yung isa po, famous jewelry brand dito sa UAE. Tapos yung isa naman po is a Turkish jewelry brand. When I was working, ang nangyari po kasi, nagkasakit po ako. Okay po. Palagi po akong natatakot na baka mawalan ako ng trabaho. I was not physically fit para i-keep ng company. I have problem in my feet and in my eyes. So, kailangan ko ng something na pagkakakitaan. Ever since po noon, nung nag-start po kayo sa jewelry, may problems na po No, kayo? after 10 years, I had a very rare disease named Steven Johnson. It's just once in a million. And then, na-damage po yung mata ko, which is not physically fit, para magtrabaho sa isang jewelry company. Kasi po, di ba, dapat kapag sa jewelry company, formal ka. Ano pong work nyo sa jewelry company? Shop manager po ako ng jewelry company, ma'am. Okay po. So, That time, ma'am, burn na talaga yung mukha ko. So, parang hindi na ako confident kung ano yung ginagawa ko. By time to time, ma'am, sasabihin nila magdeterminate ng staff. Hindi na ako nakakatulog. Kasi, ma'am, I have family to support too. May anak po ako dito. May family ako sa Pilipinas. Kailangan kong maghanap ng way kung paano ako kikita ng pera. how did you find out about the disease? Pagkatapos ko po kasing manganak, ma'am, nag-exercise ako kasi syempre, ma'am, nanganak ka po, medyo lalaki yung katawan nyo. So, yan na naman po, babalik na naman yung trabaho. Kailangan kong maging physically fit para sa trabaho ko. Kailangan kong mag-lose ng weight. Ang ginawa ko, ma'am, nag-exercise ako immediately after nung panganganak ko. Which is, hindi pala siya pwede. Sobrang heavy nung katawan, ma'am. Na-damage yung buto ko, ma'am. 1-year-old pa lang po yung anak ko. Doon ako nagkasimulang magkasakit. Nagpunta po kayo hospital tapos na-diagnose po kayo right away?
Hindi, ma'am. After 4 years ako na-diagnose ng sakit ko, nabigyan ako ng gamot na hindi pala para sa akin. Usually, dapat, ma'am, di ba, merong skin allergy test. Which is that time, hindi ako in-skin allergy test ng doktor. So, on the other hand, meron din kamalian yung doktor. Pero binalikan ko naman yung doktor, ma'am. Ang gusto nga nung asawa ko, ma'am, balikan yung doktor, sabihin kung ano yung nangyari sa akin. Kasi merong mga nagsasabi na pwede siyang i-complain sa Ministry of Health. Pero kami, ma'am, ng asawa ko talaga, ma'am, ang ano na lang namin is ipagdasal na lang yung doktor. Kasi, ma'am, may family yung doktor eh. Possible kasi na mawala ng license. Marami kasing possibility na mangyari, ma'am. Kasi parang pagpapabaya yung nangyari, ma'am. So, ano po yung Steven Steven Johnson is an allergic reaction po sa gamot, especially sa okay. mga antibiotics, ma'am. I would like to take this opportunity pa as awareness, ma'am, sa mga tao. Before taking any medication po, please make sure that you consult a doctor. You ask for allergy test. I was blind for 8 months. Typically, just closing my eyes on the bed. Kailangan ko po ng kasama, ma'am, na taong aalalay sa akin from bed to washroom, ma'am. Kasi pati po yung mga mucus ng mata ko, ma'am, na-damage talaga siya. So, I traveled 2 times in India, ma'am. Nagpa-mucus grafting ako from lips to eyes. Nag-transfer sila ng skin from lips to eyes. And that time, after po ng surgery, nabuksan ko na yung mata ko, ma'am. Please, everyone, I would like to take this a chance na magkaroon po sila ng awareness about the disease, ma'am. The name is Steven Johnson po. Thank you po, Ms. Thank Regine. you po. What inspired you to open up a business? First thing po, siguro hindi na po kasi siya brainer sa akin kung ano yung dapat kong open up na business because I love cooking, ma'am. For example, may handaan, ma'am, pupunta sila sa bahay namin. Hindi na siya ganun kahirap sa akin to think of what business na kailangan kong, gusto kong buksan, ma'am. So, ever since habang nagtatrabaho ka full-time job, naiisip po na gusto mo magtayo ng business? Or? On the other hand, ma'am, very big factor talaga sa akin yung nagkaroon ako ng sakit. Kasi po, palagi kong iniisip na hindi na ako physically fit. Parang hindi na ako confident sa sarili ko, ma'am. As a survival instinct, ma'am, kailangan akong mag-isip ng something na pagkakaperahan ko, ma'am. Kasi hindi naman pwede, especially dito sa Dubai, ma'am, yung asawa ko, ma'am, hindi galakihan yung sahod. Hindi niya kami kayang isupport ng anak ko, ma'am, kung siya lang yung magtatrabaho. Diba dito nga, ma'am, meron dito na husband and wife works together para lang, yung needs natin, ma'am, masustain yung needs. So, kailangan ko talagang mag-isip ng pagkakakitaan. Doon po talaga ako, yun yung ano ko, ma'am, yung grounds ko na hindi ako pwedeng sa bahay lang kasi hindi kaya. Dapat either magtinda ko online, ma'am. Kung hindi ako nagtinda ng foods, ma'am, maybe nagtitinda ako ngayon ng damit online. Nagpaparenta ako ng flat. Yun kasi yung mga naiisip ko noon. Paano nyo po sinimulan yung pag-business? So, First thing po, online. Online selling. Nagtitinda po ako ng goods online. With the help of my husband, ma'am. As in, house to house talaga kami, ma'am. Nagdi-deliver kami ng food house to house. For example, magpo-post ako online. Tapos, i-deliver namin siya after work. Ganun po nag-start yung business ko, ma'am. paano siya naging kain tayo? I started Kain Tayo while I'm still working in the company, ma'am. I just took an annual leave. Alam niyo po yung mga night market, ma'am. Annual leave po ako noon. Tapos sabi po ng pinsan ko, itry natin magbukas sa night market. Sabi niya, feeling ko naman maraming bibili sa pagkain mo kasi masarap kang magluto. Ganun talaga siya nag-start, ma'am. Tapos nag-open ako ng first night Kailan po market. ito? 2022, ma'am. Okay. 2022, which is sa Barsha side po yung unang-una kong night market, ma'am. I started with one employee, ma'am. I am the cook, I am the seller, ako yung taga-pamalengke, ako lahat talaga, ma'am. Paano yung job nyo po? Nag-take po ako ng annual leave. Afterwards, ma'am, nakikita ko na moving on yung business. Continue siya. After 1 month, ma'am, hindi na ako bumalik sa trabaho. Nag-resign po ako. Sobrang baitin po kasi ng company ko. Thankful po ako doon. Although hindi na ako physically fit, pinabayaan pa rin nila akong, siguro, ma'am, para makapagsabish ulit ng buhay ko, ma'am. Actually, ma'am, hindi nila ako tinerminate. Ako yung nag-resign. Nung nakikita ko na moving on yung Kain Tayo, ma'am, ako yung mismo yung nag-giveaway para mag-resign. Kasi sobrang dami na nilang natulong sa akin, ma'am. So, in return, parang ako na yung nag-quit. Tapos, ano po ba yung Kain Tayo? Anong concept niya? Ako po kasi ay laking squatter talaga. So, ang mga pagkain po na ini-introduce ko talaga sa Kain Tayo up to now, ma'am, yung mga authentic Filipino food na kung ano yung nakalakihan ko. For example, yung halo-halo, ma'am. Alam niyo, ma'am, yung kinakadkad yung yelo sa kanto, ma'am.
yung puto bongbong every Christmas season. So, ganun kasi yung na-visualize ko, ma'am. Feeling ko kasi, ma'am, yung marami kasi mga Filipino like missing home. Mm. Ang team ko po talaga, ma'am, yung mga pagkain na nami-miss ng mga Filipino, gusto ko, ma'am, yun yung ihahain, ma'am. Paano Wala. po tayo napunta sa may legal na business owner ka na? I have a sister-in-law. We are using her license. By end of the market, magbubukas po kami ng license. Congratulations. Hindi naman talaga actually, ma'am, na ang business directly na magigain ka ng pera. Ang first business ko po is sobrang nalugi po ako. Yung pagbenta niyo po? Opo, yung pagbebenta Opo. namin, ma'am. Hindi po ako doon para mag-stop. No, I want to take it back. Whatever I lose, I want to take it back. I don't stop, ma'am. I'm So, not a na-challenge quitter. kayo? Yes. Sabi ko nga po sa inyo, 8 months akong hindi nakakadilat ng mata. So, the same as the business, ma'am. For 1 year, ma'am, I was just continuously losing money. Time comes, ma'am. Ano po ang role of being a Filipino played sa pagiging business owner? Filipinos are not quitter, ma'am. Like, we have our own vision. Like, for example, coming here, ang vision nyo is to for us to support our family back home. So, it's the same, ma'am. I have my own goals. My goals is just to support my family. Along the journey, ma'am, marami kasi tayong matututunan, ma'am. Ang nakaka-proud maging Filipino. Yes, ma'am. Kasi totoo yun, hindi tayo quitters. Specific target market. My target market, ma'am, actually are Filipinos. Walang age. No. Walang class. Without age limit, ma'am, without class. Because naniniwala ko, ma'am, yung pagkain na sinaserve namin is pangmasa. Kung ano yung nami-miss natin sa Pilipinas, yun po yung sinaserve namin na pagkain, ma'am. How do you stay connected sa target market mo, sa ating mga Pilipino? Yung non-stop update po sa social media, actually, social media is a very good tool po to help as entrepreneurs, ma'am. Kasi I can say na they are part of where I am now, ma'am. Because without them, I consider myself as nothing. Actually, ma'am, it's all started up. I have a one food blogger. She vlogged me dahil gusto niyang tikman yung pagkain, but I don't know before kung ano po yung mga food blogger. Wala talaga akong idea, ma'am. And then later on, one of my family showed me, she vlogged you. She likes your food. Parang nagustuhan niya yung pagkain mo. Parang doon ko sila nakilala, ma'am. We are surrounded by social media world. Nakikita natin lahat through social media. We stay connected through social media, ma'am. Even to our loved ones. Alam niyo naman po yun, ma'am. Ano pong networking tips nyo para sa mga OFW? Being present, either digital man, ma'am, or present. Dapat yung presence mo is laging nandun talaga, ma'am. Like, I believe na iba kasi talaga kapag ikaw yung nagmamanage ng own business mo, ma'am. Pag hands-on. Pag hands-on ka sa business mo kasi yung magagawa mo para sa company mo is different from magagawa ng employee mo. Siyempre, ma'am, for example, nakikita mo na may mali as a business owner, on the spot, pwede mo siyang i-correct. Kapag naman ang mga employee kailangan inform ka pa nila, ay, ganito yung nangyari. So, kapag hands-on ka sa business mo, ma'am, makikita niyo po yung flows ng business mo. What advice can you give aspiring entrepreneurs who wants to start their own business? Ano po, ang advice ko talaga is keep on scrolling, ma'am, especially on social media. Try to check what is hit on the market. Kung paano nyo po ima-market yung product nyo. To know your intentions and your goals, ma'am. Yun talaga yung pinaka-advice ko. My goal is not being a rich. No, hindi po yun talaga yung goal ko. Ang goal ko, ma'am, is just to survive. To survive for my family. Just to survive for my employees, ma'am. Kasi currently, ma'am, meron akong 21 employees na nakadepende sa akin. So, if mag-grow your business, ma'am, kasama ko sila. Yun po talaga yung goal ko, ma'am. Kasi mahal ko talaga yung mga employee ko, ma'am. My employees are not just Filipino, ma'am. My employees come from different country po. Meron akong from South African, Pakistani, ma'am, Indian. So, I consider them as a family, ma'am. So, when I say that I set my goals for my family, I set my goals for my whole team, ma'am. Paano nag-expand yung company? Kasi sabi mo kanina you lost money for a year. Paano siya slowly nag-grow? Paano ka nagkaroon ng isang employer to now 26 employees? So, we took a bank loan, ma'am. okay. Totoo po, nag-bank loan nag-risk kami, kayo? ma'am. Yes, ma'am. I have a motto, ma'am, take the risk. Kasi hindi nyo po malalaman kung ano yung magiging outcome kung hindi nyo itatry. Ang sabi po sa akin ng asawa ko nung nag-loan kami, ma'am, once lang siya pwedeng mangyari. It's either we fail or we succeed. So, utang yun, ma'am. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng mag-fail. Kasi paano kapag hindi namin nabayaran yung utang, ma'am? Doon po talaga siya nag-start. Tapos ginamit namin yun, ma'am, as a capital to open a business, ma'am.
We started, ma'am, with 15,000. Ganun lang siya ka-simple. We have to pay half rent nung market, ma'am. For example, the rent is 15,000. We have to pay half of it. And then the rest of the money, ma'am, kailangan naming bumili ng mga materials to serve the people. Hindi po ganun kalaki yung capital. Galing. Yes. Nakaka-inspire naman ng ano. Sige, bukas maglo-loan ako. Charot. Pwedeng-pwede pala. From that time, ma'am, nag-add na po ako ng staff, nag-add ako ng menu. Tapos nag-expand na siya, ma'am, by time to time. Na event na ina-attendan ko, ma'am. I started from 1, naging 3 na yung employee ko, ma'am. Tapos naging 6, and naging 21 sila ngayon, ma'am. Ay, 21 pala. Sabi ko 26 kanina. 21 Galing. po. How did you find out about the location? So, saan po kayo nag-start? Salbar siya po. okay. Kasi Salbar siya kasi that time, ma'am, wala kasi siyang market. So, yung mga tao, parang excited sila na mag-attend dun sa market kasi nga po, parang first time lang nila na parang ganito po sa Alriga Night Market. Which is, hindi na siya naulit by this year. Once lang talaga siya nangyari. Ang night market outdoor siya, di ba? Apo. So, every winter lang ba siya nag-open or? Yes, every winter po, meron kaming aatenan, ma'am, which is yung Burjuman Street Food Festival. Yung honest thought po namin talaga, nag-start na kasi kami ng branding, ma'am. So, we are hoping, ma'am, that sooner or later, makakapagbukas kami sa isa sa mga mall dito. Sa mall yung target place namin talaga, ma'am. Kain tayo. Along Dera, ma'am. Kasi po, ang target customer namin is Filipino. So, ang tina-target din naming mall is yung may at least 80% Filipinos, yeah. Kailan po nag-start yung food stalls nyo? Anong year po? 2022, ma'am. Okay, so nung summer, ano pong income ng business? Kasi since winter lang usually, di ba, ang food stalls. Ganito po kasi yun, ma'am. During 2023, yung second illness ko naman po, nagpa-total hip replacement ako. So, kinlose ko yung shop ko ng January 2023, ma'am, kasi schedule na po ako for hip replacement. So, ang nangyari po kasi nun, tinotal shutdown ko siya, ma'am. Tapos, ang pagbalik ko na po is summer na, which is nasa Burjuman kami, ma'am. Sa mall. Sa loob Opo, naman nasa loob kayo. naman kami ng mall, ma'am. Okay. So, meron pa din. So, Opo. pag hindi kayo nasa night market, nasa mga malls Yes kayo. po. But Okay. hopefully, ma'am, in God's will, makapagbukas kami ng shop in a mall, ma'am. Yun talagang sa amin, Nagkain ma'am. tayo. Yes po. Ano po ba ngayon? Hindi nyo brand? Brand namin siya, ma'am. Kaya lang po, nandun siya sa winter night market, which is seasonal. Mag-e-end up po siya by this coming May. Tapos, yung sa mall naman namin sa Burjuman is hopefully by June, ma'am. Okay. So, But we want our permanent home, ma'am. yeah. Ganun po siguro yung ini-aim namin ngayon. Yung kahit may night market or walang night market, kailangan namin ng sariling sa amin. Yung field na food, anong ma-advise mo sa mga gustong magtayo ng business in relation sa pagkain, sa pagluluto? I'll give you advice, ma'am, as a general advice. You have to take the risk. Kasi po, kung hindi nyo talaga itatry, hindi nyo malalaman. Like, for example, related to food, ma'am. Kasi necessity po yung food. Lalo na sa atin, mama. Para kasing makapit kasi tayo sa culture, ma'am. Ang gusto natin, homey food. If possible po na makapag-present tayo ng mga cultural food natin. Anong edge nyo? Kunwari, nabanggit nyo halo-halo. Kasi may iba ng halo-halo. So, paano nyo napopromote na iba yung sayo? We have our own signature avocado and mango halo-halo, ma'am. Which is sa amin po talaga siya nag-start. Kami po yung nag-introduce sa market dito, ma'am, na yung halo-halo, ma'am, parang ine-elevate namin siya, ma'am. I keep on trying, ma'am. Hanggang naging hit pala siya sa market, ma'am, yung avocado halo-halo namin, saka mango grahams. Like, it was season of mango, ma'am. I was thinking, how can I use this para magamit siya, ma'am, na as a resources, kasi mura po yung mga ganon. Filipino loves mango grahams, ma'am. Then, I just elevated into halo-halo. Filipino loves avocado. So, ginawa ko lang po siya na continuous process of learning, ma'am. Hanggang ngayon po, nasa learning process pa rin ako, ma'am. Siguro, ma'am, hanggang tumanda ako, ganun pa rin. Tsaka kahit business owner na kayo, no, you never stop learning. Yes, ma'am. Kailan po kayo nag-start mag-save nung Burjuman, ma'am. Starting Burjuman. When, my first profit, actually, binisahan ko yung mga employee ko. Wala ako dito ngayon kung wala sila. After na po na nilang maging okay na yung mga visas nila, I started saving for myself, ma'am. Tapos, start na rin po akong mag-invest. Small investment, ma'am. Hindi naman po big investment. Paanong investment po? Like, saan pong Nag-invest po ako, ma'am, sa Pilipinas, ma'am. I started
buying house po, Property investment property po. investment po. Kasi parang yun po yung nakikita ko na magtataas talaga yung value. Investment dito, ma'am, at saka yung sa Egypt po. Two-way investment, ma'am. During the time na I was working, ma'am, I couldn't save. Totoo po yun. Hindi ako nakakapag-save ng pera ko. Kasi ang pera ko, ma'am, yung budget namin dito at saka budget ng family ko sa Pilipinas. And then when I started the business, this is what I learned. Either to expand the business or for the future of my kid. Yun po yung pinaka ko ngayon. Like, I started investing, ma'am. Para in future, ma'am, kung God forbid, kung ano man yung mangyari sa akin, ma'am, meron ng yung mga anak kong pagkukuhaan. I believe na kung gusto talaga natin, may paraan, ma'am. It's not matter kung gaano siya kalaki. I have a sister, ma'am. At least 200 to 300 in a month, ma'am. Nag-save talaga siya ng pera para sa mga anak niya. Meron naman ako isang kaibigan, ma'am. Every month, ma'am, binibila niya ng gold coin talaga yung anak niya. Saving is very important po. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa future. Pwedeng next year wala ng night market, ma'am. Nagsisave po ako for expanding the business and para sa mga future po ng mga anak ko. Sobrang inspiring po nung life nyo kasi even despite your challenges, nag-strive po kasi talaga kayo eh. And now that we're listening to your story, we're also learning from your life story and also inspired, lalo na ako. Well, ako lang pala, lalo na kami. Napapaisip kasi sa mga ini-interview ko din, parang napapaisip din akong, number 1, mag-save, and number 2, to start my own. Like, But sabi ko nga sa inyo, ma'am, yung opening a business, like example this one, yung night market, hindi nyo talaga kailangan ng malaking pera. Ang kailangan nyo lang is yung lakas ng loob. Talagang kailangan malakas yung loob nyo, ma'am. Tsaka dapat ready po kayong either mag-lose kayo or mag-win kayo. Pero syempre, as a human nature, ma'am, hindi nyo naman papabayaan yung sarili nyo na mag-lose, ma'am. My honest thought is hindi po mababa yung sahod ko during nagtatrabaho ko, ma'am. Yun nga lang po, hindi ako physically fit, ma'am. Sa jewelry shop po siguro nag-i-start kami from 3,000 na up to 7,000 or 10,000 salary, ma'am, which is enough sana, ma'am, para mabuhay ko yung family ko or masupport ko yung family ko. Kaya lang, hindi nga ako physically fit. Yung nakapag-push nga nung situation ko is kung ano yung nangyari sa akin, ma'am. So, on the other hand, ma'am, nagpapasalamat pa rin ako sa nangyari sa akin, blessing in ma'am. disguise siya. Yes po, blessing in disguise This talaga is siya, ma'am. also an inspiration for Yes, people ma'am. who are not business-minded from the very beginning. Yes So po. there are other people na kahit hindi ka business-minded from the beginning, kaya mo pa rin. No. Yes, ma'am. It's another lesson din sa mga kabayan natin na Kabayan na. even if hindi natin siya Line. line, exactly. If the situation calls for it, being a Filipino, being a human being, we strive. We always look for ways to make life to make it happen. work. Yes, Yeah. ma'am. Pero meron pa akong isang gusto sanang ma'am, tourism company. Okay. Yun po yung Ni- hopefully, ma'am, Goals nyo para Opo. next step. para hindi lang siya sa Filipinos. Open for everyone, not just for Filipino, ma'am. Next time, sa payon. Next time. Plug natin. God willing. Invite nyo po yung mga viewers. Gusto nyo pong invite yung mga viewers sa night market or kung saan po kayo? Gusto ko po sana kayong i-invite. Open po kami sa Winter Night Market beside Algorer. Kain tayo po yung shop name. At saka po sa Satwa Street, behind Emirates and BD po. We would like you to try our delicacy. Filipino mostly po. Puto bongbong and halo-halo specialty po namin. Follow and subscribe po. Kain tayo on TikTok and Facebook po. Thank you po for your time. Thank you so much po. Thank you so much, Kabayan Tayo Thank you for sharing team. your story. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. I hope we inspired people. If you enjoyed this episode, please give us a thumbs up and don't forget to subscribe and hit the notification bell to stay updated with more inspired content featuring OFW business success story. Keep chasing your dreams and turn your entrepreneurial visions into reality. Remember, what we think, we become. See you next time.